Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 23, 2025, Webes ng ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo chapter 7 verses 25 up to chapter 8 verse 6. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan. Nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyay pang magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy pa rin ng ating pagbabasa at pagninilay mula sa sulat sa mga Hebreo. So, muli, hinihikayat po kayo na sana ay binabasa nyo din po itong ating pinagninilayan. Ito po ay gabay lamang. Siyempre, sa tulong ng Espiritu Santo ay nagkakaroon din po ng kumbaga pagkaunawa na sasagot nito yung maraming katanungan sa tao ayon na rin sa konteksto at kanyang kalagayan o sitwasyon sa buhay. Marami tayong duda, marami tayong mga hindi malinawan ng mga pangyayari sa buhay natin. Andyan ang Biblia na andyan ang Biblia na makasasagot po sa ating pong mga pinagdaraanan. At sa pagbasa natin ngayon, sa unang bahagi, ay marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Diyos Ama dahil ibinigay niya sa atin si Jesus para maging tagapamagitan natin. Kumbaga, sa pagiging tagapamagitan, dahil nga sa kanyang pag-aalay ng sarili, paghahandog ng kanyang sarili, siya na yung naghandog, siya pa rin yung inialay para sa ating kaligtasan upang siya ang mamagitan para sa atin. So ulitin ko po, pag sinabing mamagitan, ibig sabihin nasa panig natin si Jesus. Handa siyang
gawin ang lahat, ipakiusap tayo sa kanyang Ama, sa ating Diyos Ama, no, na makapasok tayo sa langit, no? Pero yun nga, siyempre ito ay nangangailangan ng ating pananalig sa Kanya, nangangailangan ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. So sino man na nananalig at tumatanggap kay Jesus ay hindi rin naman mabibigo dahil ipamamagitan niya tayo. Siya yung kumbaga sa lawyer, sa abogado, siya yung ating tagapagtanggol. Siya yung magpapaliwanag, siya yung magsasalita para sa atin upang tayo po ay maging karapat-dapat na makapasok sa langit. So ito si Jesus ang talagang siya lang, no, ang makapagliligtas sa atin. Siya lang ang may kakayahan at kapangyarihan na mamagitan para sa ating kaligtasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.